Surprise abangan sa October 10, Sen JV at Subiri kinausap na si Cayetano at Marcoleta kudeta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang merong nangyayaring hindi maganda dyan sa Senado. Hindi, maganda. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre huwag nyo rin kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banateros, kasama si Sir Banat Bay dyan. Ipagpatuloy natin. Maganda. Bakit kanyo? Kasi nga, meron tayong news dito na nagsasabi na may mga ayaw na talaga dito. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Ito, ha? Baka sabihin nyo. Ito po, papakita lang natin, ha? Ito. Ayan. Ito. Yan, Ejercito 6. Alam mo, dapat talaga ilagay dyan. Maniwala kayo si Cayetano dapat ang ilagay nyo. Kasi para objective, independent. Si Cayetano kasi, di ba, pinagbibintangan niya na ganito. Si Cayetano, tumakbo nung nakaraan bilang independent. Wala ho siyang utang na loob sa kahit sino mang partido. Di ba? Wala ho siyang utang na loob sa mga Duterte. Kung sumuporta man siya sa Duterte, it is because yun yung tama. Yun yung makatarungan. Yun yung sa tingin niya ikabubuti ng Pilipinas. Yan na lang ang gawin natin. Siyempre, may mga kokontra dyan, alam mo na. Pero kita naman natin kung paano. At siya ho ang nag-sponsor nung interim release ni Pangulong Duterte sa Dahiga. Di ba? And he was able to convince majority of the senators na mag-issue ng ganyan. Kasi tinatanong ng iba, para saan ba yung issue na yan? Yung resolution na yan. That resolution can be used by Attorney Kaufman to ask for ICC's, tandaan ninyo, nakuha na yung statement ni Aling Claire na walang pakialam si Marcos sa kung ano man ang gagawin ng ICC kay Duterte. So, ibig sabihin, the President does not parang oppose yung paghingi ng interim release. Kasi sabi nga ni Aling Claire, walang pakialam ng Presidente. Pangalawa, kumbaga parang ibig sabihin nun sa bibig na nila sa palasyo nang galing na walang pakialam kung ano magiging desisyon ng ICC kay PRRD. So kung magkakaroon ng interim release si PRRD, di wala silang pakialam, hindi sila kokontra. At kung pabalikin si PRRD dito sa Pilipinas, hindi din dapat sila kokontra, ha? Kumbaga nakapagbitaw na sila ng salita. Kailangan etong mga ganitong supporting documents, kasi resolution na asking for interim release ni PRRD. And maybe the third one or the other one is yung may bansang pumayag. Sabi nga ni BP Sara Duterte, may bansa nang pumayag. Di ba? So therefore, ladies and gentlemen, mukhang ganun na ho ata ang patutunguhan nito. Talagang si Pangulong Duterte ay mabibigyan na po ng paglaya. Sa tingin ko lang po yan, ha. Anyway, ito. Pero dahil dyan, speaking of ICC, meron pang plano itong mga animal na ito. Plano pa nilang gipitin si Bato at saka si Bongo at mamaya si Villar din. Young Rodrigo. Matapos ang kanyang pagpunta sa The Hague, Netherlands, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpunta siya doon para sa ilang pulong kaugnay ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isa si Trillanes sa nag-file ng reklamo laban kay Duterte para sa crimes against humanity kaugnay ng madugong drug war. Paniwala yan na to, no? Talagang bilib ako sa taong to sa pagtsatsaga niya ito, no?
Talagang hindi niya binibitiwan sa Duterte. Kahit na alam niyang talo na siya, wala na, ang dami na nabubuisit sa kanya. Dire-diretso pa rin siya, no? Hindi siya tumitigil. Trillanes sa Hanggang Netherlands, sinusundan niya si Duterte, no? unang bahagi ng 2026, may mga lalabas na arrest warrant para sa iba pang maaaring masangkot sa kaso. Yung warrant, ang na-expect na lang natin ay dalawa. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Ang tinukoy Ayun, talagang tinataro. Ako tingin ko rito kay Trillanes, parang ano to eh, parang di kaya parang ano to, parang ito yung pawala nila. Para sabihin lahat, parang ano, syempre ang bagsak sa kanya lahat eh. Siya ang nag-aasikaso, siya yung reklamo ng reklamo. Di ba? Ngayon naman si Senator Bato at si Senator Bongo naman yung pinag-iinitan. Di ba? Yung dalawang alam na malakas dyan sa Senado. Oh, talagang iniisa-isa at sa pamamagitan ni Trillanes nagagawa yung ganyang plano. Kumbaga si Trillanes parang ano siya eh, parang ano ba tawag doon? Ay, bawal banggitin dito yun eh. Yung parang, di ba yung sa mga eroplano, di ba yung nangyari sa Twin Tower noon, yung merong isang nasa eroplano, tapos aanuhin niya, boom, parang gano'n. Magsasakripisyo siya, parang siya yung sakripisyong tupa na lang. Ganun. Di ba? Parang kahit sa akin ang bunto ng sisi, okay lang yun. Di ba? Napapaghalataan sila eh. Trillanes ang mga senador na sina Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration at Bongo ang malapit na aide ni Duterte bago nahalal na senador. Hinihinga namin sila ng pahayag sa sinabi ni Trillanes. Inaasahan din ni Trillanes na haharap din sa ICC si dating PCSO Chairman Roy Nagarma, ang dating police official na nagsiwalat na nagpatupad noon ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect noong Pangulo si Duterte. Si Rolina Garma will be a witness laban kay Duterte sa ICC. Kasama na sa listahan ng mga witnesses. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap ang ilang kinatawan ng ICC, gayong pumayag na siyang tumistigo laban sa dating Pangulo. So ayan po, mukhang may plano silang isunod po si Bato at saka si Bongo. Alam mo, ito talagang gobyerno to, napakademonyo, no? Hindi kasi what they're trying to do right now is madamay yung mga kaalyado pa na natitira, sabi nga 'di ba, ubusin. Ubusin. Yun po yung plano, ubusin. Kasi parang ang gusto nilang mangyari dito is maging patag yung daan sa 2028. Kasi hangga't nandiyadyaan yung mga yan, halimbawa, no, wag naman sana mangyari, ma-impeach si BP Sara. Marami kasing pwedeng pagpilian na pwedeng humalili kay BP Sara na tumakbo. O, 'di ba? Ngayon, yung mga pwede, may posibilidad na humalili sa kanya. O, bilang tumakbong presidente, is haharangin na yan. Kung kinakailangang mawala ngayon yan, mawala lahat ngayon yan, matanggal lahat sa pwesto yan, matanggal lahat sa pwesto yan. Hindi makaporma yan. Ang talagang nagiging target dito, talagang para sa akin, ang suma total ng target dito, lahat puro sa 2028. Talagang pinapatag nila yung daan. Gusto nila maging pabor sa kanila yung daan. Dahil alam nila kapag, this is lagi ko naman sinasabi dito alam nila kapag si BP Sara ay nakalusot at hindi na-impeach at kumpleto pa rin ang kanilang samahan dyan, ang alyado nila dyan, siguradong tagilid yung mga kalaban nila. Sigurado alam nila nararamdaman nila yung resback na mangyayari sa kanila. Para nga naman na sa pagka sa Senate, mga botohan, importante kasi yan yung mga botohan. Maubuso sila. Kaya nga ngayon din, isa pang isusunod, itong si Villar. Ngayon naman, iniimbestigahan ko ito panoorin natin to. Sabi ni Mark Villar, tahimik lang ako. Pero sa pagkakataong ito, magsasalita siya. papalag na ako. Pumalag na. Meron daw kasing kontratang nakuha ang mga Villar sa gobyerno noong kalihim pa ng DPWH si Mark. Paliwanag ni Mean Corbera. Mean,
Magandang hapon, Nelson at Jen. Umangal si Senator Mark Villar sa mga pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama siya at ang kapatid na si Senator Camille Villar kasama ang kanilang ina na si dating Senator Cynthia Villar sa mga umano'y iniimbestigahan dahil sa issue ng anomalya sa flood control projects. Ayon kay Remulla, may conflict of interest umano nang makakuha ng kontrata na abot sa mahigit 18 bilyon ang pinsan ni Villar na isa umanong kontraktor. Pero ang sagot ng senador, wala sa sino mang miyembro ng kanyang pamilya ang nakinabang at nakakuha ng anumang kontrata sa gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan noong sa paang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Sabi pa ni Villar, sinusuportahan niya ang anumang uri ng investigasyon dahil wala siyang itinatago. Wala rin siyang direct o indirect ownership o control sa interes ng anumang kumpanyang dumalahok sa mga bidding sa DPWH. Makukumpirmaan niya yan sa mga records na wala sa mga kamag-anak niya ang nakakuha ng kontrato sa gobyerno mula noong 2016 hanggang 2021 kung kailan siya nanungkulan bilang kalihim ng DPWH. Balik sa inyo, Nelson at Chet. Pero bukod dyan, Ang pansin ko rito sa mga nangyayari talaga, no? Kung isipin nyo lang, mga katunay, Villar, di ba? Bato, Bongo, Villanueva, Estrada, Escudero. Lahat nung may posibilidad na bumoto ng anti-impeachment kay BP Sara, lahat sila kinakasuhan. Ito yung sinasabi, parang ito yung sinasabi ni Senator Amy na Plan C. Yung parang may posibilidad na sila ay ubusin. 'Di ba? Dinadahan-dahan sila, iniisa-isa sila. Kung sa bagay, malayo pa naman yung 2028. Pwede nilang maubos yan kung tutuusin. Hindi naman yung maubos na Yung maubos, ibig sabihin, makasuhan, mapakulong nila, matanggal sa pwesto. Ganun yung habol nila. Diba? Talagang meron talagang isang tao, o dalawang tao, isang tao, na talagang takam sa pwesto dyan sa palasyo. Parang gustong-gusto niya talaga na siya ang maging presidente. No? Ito, kayo mga katunay, kilala nyo ba yun? Comment nyo na sa comment box kung kilala nyo. Katuwaan lang. Kasi napapaghalata Diba? Lahat yan. Lahat puro mga sa Duterte pumapabor. Ni wala ka nga nakikita na nakakasuhan na ganyan na hinahabol nila na na anti-Duterte. Di ba wala? Tapos siya kakasuhan yung mga Villar tungkol sa flood control project. Paano naman yung mga binanggit ng Diskaya? Bakit hindi nyo na pinag-uusapan? Di ba? Wala na, parang nabaliwala na. Puro sa senador na kayo nakatutok. Grabe naman. Sa kontrata na yan, may schedule na ba kung kailan naman iimbestigahan yung prime water, Meng? Di ba sabi iimbestigahan din yan? Inimbestigahan nitong linggo ng Senado yung prime water. Meron tayong story tungkol dyan. Nagisa nga itong opisyal ng prime water dahil wala silang maibigay na mga report tungkol dun sa ginawa nilang pagpasok dun sa joint venture agreement. Sa susunod na pagdinig ay pinagsusumite ni Senator Raffy Tulfo na siyang chairman ng Committee on Public Services yung kumpanya ng lahat ng mga detalye dun sa kanilang mga finances. Ayun. Pero tanong nga, pagbalik nila, kung totoo bang ibinibenta na yata ng mga Villar yung shares nila dyan sa prime water, no, Meng? Tatanong natin yan, Yeah. Salamat na marami. Yan po si Mayan. So ayan po mga kababayan. So ito, may mga bintang din na ako halata naman yan Halata naman yan na ilista naman yung issue. Siyempre, ang dinadamay dyan si Mark Villar at yung ipupunto nila dyan, yung pag-iimbestiga ni Remulla, ay naganap yan during the term na secretary ni Duterte, si Mark Villar. So yan na naman ang punto dyan. Si Duterte at si hindi inosente sa flood control. Para malihis nila. Tandaan ninyo, etong si Talagang Remulla, parang nga nangyayari, parang gusto nila mapunta yung usapin sa mga Duterte. Parang ganun Parang gusto nila na parang, itong panahon na to, malinis to. Lahat ng problema nangyari nung panahon ni Duterte. Kumbaga ngayon lang pumuputok. Parang ganun yung gusto nilang paratingin. Diba? bata ito ni Romualdez
Bata yan, malapit yan sa obvious naman eh. Kaya nga, ganyan ang galawan yan, ganyan magsalita yan. Dahil alam natin yung ano eh, yung kanyang, tinan mo, yung mga ina-assist niya, di ba sila Alcantara, sila ano, puro wala si Romualdez. Pansinin niyo yun. Oo. Obserbahan ninyo. Wala nga. Tapos, etong si Mark Villar, sa tingin nyo, kung ikaw yung sekretary ni Duterte, hindi babantayan ni Duterte yan si Mark Villar na nagpapasok ng mga project na kanya? Imposible. Walang direktang kinaugnayan etong si Pamilya Villar. Of course, they have businesses malayo na sa mga negosyo na maaring gumagawa at matagal nang gumagawa sa ilalim ng gobyerno. Pero yun yung mga malalayong business. Pero yung pinaka-main, kasi obvious naman, alam naman ng tao yung pinaka-main project ng mga bilyar eh. 'Di ba? Yung mga Bilyar City. Pero yung mga iba, ayun na yung mga ano na lang yun, mga malalayo na nila siyempre, pag pamilya kayo ng mga ganyan, malamang may mga kamag-anak kayo na, ayun, sinusubukang idikit. Sa dami-dami nang iimbestigahan. Take note doon sa listahan ng NBI, di ba? Wala si Romualdez. Ibig sabihin, ang pinaimbestigahan ng DOJ, kasi under ng NBI yan eh. Hindi, under ng DOJ ang NBI. Wala ho si Romualdez. Pero yung ganito kalayo, nadamay na. Obvious na obvious, di ba? Kaya mga kababayan, dapat ho tayong magmatsyag dahil, ay nako, etong mga ganitong galawan nila is napaka-obvious. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News. At syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.